So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, Jay Guevara muli nagbabalik. Welcome back to my YouTube channel. At ito, pag-usapan natin. May nadulas. Guys, may nadulas. May nadulas sa mga aso ni Tamba. Gago! May nadulas. So, ang galing talaga ni Bibi Sara. Pero dito ho natin mapagtatanto na totoo po yung kasabihan, no? Yung kasabihan na ang isda ay nahuhulig sa bunganga. Hindi naman nahuhuli ang isda sa palikpik, sa hasang, sa buntot, sa kaliskis. Hindi naman nahuhuli diyan ng isda, kundi sa bunganga talaga. Depende na lang pag binaril mo. Gago! So ngayon ito nga marami hong umalma, maraming nagsinungaling nung sinabi ni VP Sara na nagpa-practice na sila para sa aking impeachment. At kaagad yun pinabulaanan ng mga kongresista. Kongresista. Yung mga baby crocodile. Mga crocodile, mga assist, mga alalay ni Haring Crocodile. Sinabi agad nila or nagmaang-maangan agad sila na wala ho silang nilulutong impeachment. Pero isa sa kanila ang nadulas. Ayan nga yung pag-uusapan natin ngayon, no? At kagad naman, binasag ni VP Sara ang katahimikan. Gago! Kagad-agad binarag or sinupalpal ni VP Sara itong mga toronggesman, itong mga baby crocodile. Gago! Kagaya ng sinabi ko kanina, ang isda ay nahuhuli sa bibig or sa bunganga. Kaso hindi isda nahuli natin ngayon buaya. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Napakalaking tulong na po sa amin yung pag-like, pag-share, at syempre yung pag-join nyo sa aking join button. At kapag medyo sinipag-sipag kayo, isama nyo na yung super thanks. Gago! Okay, may galag shoutout sa inyo dyan lahat. At eto nga, nung nakaraan, yung huling dalo po ni VP Sara mapatungkol sa confidential fund, sa OVP budget, ay sinabi ni VP Sara na niluluto na ang kanyang impeachment ng mga baby crocodile, ng mga alalay ng haring buhaya, na kung saan ay kaagad naman nila yun itinanggi. Pero ngayon, lumabas mismo sa kanilang bibig. Gago! Na niluluto or gusto talaga nilang ipa-impeach si VP Sara. Naku, malaking gulo yan. Malaking gulo yung gagawin nyo pag ginawa niyan. Kung ako sa inyo, gusto nyo pang magtagal at gusto nyo pang maraming matuwa. Sa totoo nga lang sa nangyayari ho ngayon na mga issue mapatungkol sa mga congressman, talagang nawawalan na po ng gana ang taong bayan sa kanila. Katulad lang ho nung mga nag-viral nung nakaraan na kung saan naglipa na ho ang mga milyones na kagamitan ng mga congressman sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang masaklap pa ho dito na pinagbintangan mo kung ano-anong salita ang sinabi mo kay VP Sara, binalahura mo na sa harap ng camera, sa lugar mo pala tumulong. Ang saklap nun, saan yung headset ko nawawala, hayop. Ang saklap nun, biruin mo pagkatapos mong light-lightin or pagkatapos mong walang yain yung tao, sa lugar mo mismo tumulong pala. Doon pala sa lugar mo galing. Na kung saan doon ka nakapwesto bilang congressman. Di alam nyo na na ako dito sa mga congressman natin dito sa iba't ibang. Hindi ko nila lahat ng congressman, disclaimer po tayo. May mga matitino naman po, at may mga congressman ho na talagang ginagampanan ang kanilang mga tungkulin or trabaho, at ayun nga, pero may iilan ho ng mga congressman na talagang grabe talagang lantaran na ang pagiging buhaya.
Talagang ginampanan na ang pagiging crocodile. The crocodile in the Philippines. Baka nga mabansagan tayo ng ibang bansa na ang pinakamaraming buhaya sa buong mundo ay sa Pilipinas. Kaso yung iba nasa gubat, nasa tubig, yung iba nasa gobyerno. Ay, nako. Nakakahiya to. Hindi, promise, sobrang nakakahiya itong ginawa nila. Pagkatapos nilang sabihin na bisto agad sila, nasupalpal pa sila. Sobrang nakakahiya to. Kaya ito na, wag na natin patagalin. Panoorin na ho natin. Ito yung full video na kinuha ko yung clip. Ayan. Ay, grabe. Nagtatamaan yung mga crocodile. Gago! Grabe ah. Uy, nandito si Boy Palseto. Yun. Andun, yung nakasalamin na nasa dulo. Ay, puro mga crocodile, mga baby crocodile, ni Haring Crocodile. Ito yung mga bataan ni Haring Buhaya. Gago! Kung saan ay talagang todo push, todo pa-interview, or todo pa, ano ang tawag dito ko? Compress? Tama ba? Todo salita about sa mga nangyayari sa bayan. At mga sinabi pa nga ho nila dito ay imbis daw parang wala na daw kwenta si BP Sara. Kapal ng mukha. Eto, play natin. Magandang umaga po. Hingi lang po ng reaction kasi it appears po based dun sa mga lumabas sa social media na galing sa beach si VP. So nakapunta siya sa beach pero hindi siya nakarating sa budget deliberation. So ano pong thoughts niyo doon? Kung totoo man yun, sir, papasana all ka na lang talaga. Wow! Gago! Akala mo mga malilinis ang mga budhi. Akala mo talaga. Okay. Kasi Yung new version ni Kiko Pangilinan ha. Mapapasana all ka na lang talaga. Gago! Okay. kami, dire-diretso po yung trabaho dito sa house. Wow! Kaya naman pala. Gustong magpa-impress. Kaya naman pala sabay sumbat no? Kami nga po dito, nagtatrabaho po kami Malamang, di lumayas kayo sa pagiging congressman kung ayaw mo pala magtrabaho. Ganun lang yun no? Anak ng teteng naman. Kung huwag kang eto napakahirap po nitong ganitong klase ng mindset yung mga ganito na kami nga dito nagtatrabaho. Kami nga dito tapos siya pa-swimming lang. Una-una dapat tanungin niyo yan sa presidente niyo. Tanungin niyo yan kay Marcos kung ano yung ginagawa niya. Yung ibang sabi-sabi nila na di umano puro duran-duran lang yun. Puro pa concert. So ibig sabihin ba karapat dapat nyo na rin bang sumbatan si Marcos? Gago! Yung pangit ng mga ganitong tirada no, kami nga dito magdamag kaming nagtatrabaho tapos siya pa swimming lang, di mo pa nga alam yung totoong nangyari tapos nagsalita ka kaagad diyan. Nagpa-impress ka kaagad na para makakuha ka ng simpatya. Alam niyo ngayon ko lang, sorry kung dire-diretso yung salita ko, pero ngayon ko lang nasaksihan na may ganito. Dati wala naman tong ganito yung mga, yung mga ganito pa-interview yung mga congressman. Dapat kasi dito kung halimbawa may pa-interview, dapat dito yung mga problema ng mga lugar nila or yung mga nasasakupan nilang lugar, yung kanilang pag-usapan dyan. Kung paano nila mapaganda na katulad ng Davao ang mga lugar nila. Kaso nasa bunganga sana all. Buti pa kami nagtatrabaho kami magdamag. Malamang, kaya nga kayo nandyan dahil dyan sa trabahong yan Siyempre, napaka-importante nga po nung na-highlight na exercise ng budget deliberations. Pinaubaya na nga sa inyo Clear naman po sa statements ko from previous na press cons na hindi namin napag-uusapan yung impeachment. Pero parang ang dating tuloy sa mga nangyayari sa pag-snub po sa mga hearings, sa pag-walk out po sa
sa hearings, sa pag-take ng oath, sa hindi pag-defend ng budget. Hindi ko sana nag-take ng oath. Gusto mo pala di sana ikaw yung nanumpa dun. Ulit, alam nyo, hindi ko na kailangan ipaliwanag yun, no, kung bakit hindi na nanumpa doon si VP Sara. Alam nyo na yun. Kaso, ewan ko, parang sila hindi nila alam. Parang hindi po siya interesado sa trabaho at sa pagiging active po bilang Vice President. Siguro, ewan ko. First time ko rin makakita ng mga congressman na bibirahin or binabatikos ang pangalawang pinuno ng bansa. Baka ako lang to, baka magpa-file siya o tatakbo siya. Baka ibang gusto niyang position. Kaya medyo... Woo! Gago! Alam na namin karakas nyo! Tangina, no? Alam mo, baka tumakbo siya. Kung tumakbo si VP Sara, pakailan mo. o ibang treatment niya sa Office of the Vice President. Well, for me, no, nakaka-disappoint, no? Because Ito na si Boy Palseto. Viral din to sa Facebook, eh. we expect so much from her. At nakakalungkot dahil talagang nakita naman natin na yung mga kasamahan natin, kami dito sa Kongreso, nagtatrabaho talaga ng ng hanggang madaling araw. No po! Alapit magpaano. Ay, kayo naman kasi. Damayan nyo naman kasi. Damayan nyo naman. Nagpaparinig gusto ng simpatya. Gusto ng simpatya ng mga baby crocodile. Damayan nyo naman. Tanginan yan. Hindi umalis kayo dyan kung ayaw nyo pala magtrabaho ng magdamag. Okay. Para maipasa yung batas. At yun nga, ipinagpaliban yung budget niya kahapon. Tapos, kung totoo man, malalaman natin na siya ay naliligo sa beach, nagbi-beach, no? Nagpapakasarap. Ito yung pinakapangit ho dito sa interview na to. Sa press con nila na to. Yung tama, press con. Ang pinakapangit ho dito, hindi nyo pa nga inaalam kung ano yung totoo bago kayo nagsalita. Dapat inalam nyo muna kung ano yung totoong nangyari, kung ano ba talaga, nasan ba si VP Sara, asan ba, anong ginagawa, bago sana kayo nagsalita. Kaya kayo nasusupalpal eh. Tapos ngayon, magagalit kayo sa mga vlogger na nasusupalpal kayo. Ultimong vlogger nyo, sinusupalpal na kayo. Diba? Bago sana kayo magsalita, bilang kagalang-galang kayo ng mga congressman, horror na bor, representative, bulol pa ako nun bago sana kayo magsalita, alamin nyo muna ang totoo. Kaya kayo nasusunog lagi. Pero alam ko naman na ito ay parte ng trabaho nyo, yung siraan si VP Sara. Kasi halatado naman namin, hindi lang ako pati yung mga viewers, tignan nyo sa comment section nitong video na to. No? Hindi lang ako, kundi pati ang buong Pilipinas, alam na nila yung diskarte yan, yung galawan at yung plano nyo. Halatado na. Kasi first time in history in the Philippines na merong mga congressman na mahilig sa Jollibee. Gago! Kaya ako gusto ko rin mamaya ka na magsalita. Gago! Magsalita pa ako, gusto mo na, mamaya ka na. Kahit ako gusto ko rin ng Jollibee, pero hindi ako bida-bida. Okay, play. Samantalang yung mga tao dito sa Kongreso, nagpapakahirap, no, para ipasa yung budget for 20. Napakahirap para ipasa ang Ipapakahirap. Napakadali nyo naman talagang ipasa yan. Napakadali nyo lang din naman tanggalin yan kung gugustuhin nyo. Huwag nyo kaming gawin tanga. 25, talagang nakaka-frustrate, no? Talagang sana humarap na lang siya rito, no? Tapusin natin yung budget hearing, pumunta siya rito, i-defend yung budget ng OVP,
gawin yung kanyang mandated constitutional na responsibility na i-defend yung budget ng OVP. So, nakakalungkot na nagkaroon tayo ng Vice President na talagang kinakalimutan yung kanyang trabaho at yung kanyang responsibilidad, no? Edi ito, sir, Jefferson kay, ano to? Kung Jun? Ano to mo? Ano, Pilipino ba to? Gago! Oh, may spy pala dito eh, oh. Zambales First District. Gago! Pang Chinese yung apelido mo, ah. Dapat imbestigahan to. Charot lang. Eto kasi, Kong, ang tanong, kayo ba, ginagawa nyo ba trabaho nyo? At sa tingin nyo ba, trabaho kaya ng isang congressman yung ganyang pananalita? Sa tingin nyo, kaya nga sinasabi ko first time in history dito sa Pilipinas na ang mga congressman ay mahilig sa Jollibee. Sana bago kayo magsalita, tingin-tingin din minsan sa salamin. Tingin-tingin din. Baka mamaya medyo malabo na yung salamin dyan sa inyo, sa bahay nyo, punas-punasan. Okay. Na gawin, no, yung kanyang constitutionally mandate na trabaho para lamang mag-beach, no, kung totoo man yun. Kung totoo, hindi wala pa pala kayong kasiguraduhan. Nagsasalita na agad kayo. Kaya kayo nasusupalpal. Mamaya papanood ko sa inyo. Supalpal na naman sila. For my part, this is bigger than the Vice President per se. Ang daming personnel, ang daming tao, ang daming mga empleyado na nasa ilalim ng Office of Kapangalan ko pa pala to. Gago! Kahit na nga ako nang magpabinyag na nga ako ulit. the Vice President. So dapat iniisip din nila yung kalagayan nito. Kasi kung walang budget paano yung sweldo nila sa susunod na taon? Paano yung operating expense ng Office of the Vice President kung wala sila? So I mean, this is not... Wala sila. May umatin ha. Ano yun? Gago! Yung mga umatin, yung mga humarap sa inyo, multo? Kasi gustong-gusto nyo na mismong si BP Sara Duterte ang humarap sa inyo para maraming exposure, para ma-expose kayo ng gusto. Ganun ba? Hindi ganun po ba? Ako'y nagtatanong lamang ha. Nagtatanong lamang po ako, Sir Honorable David J.J. Suarez. Kasi lumabas po sa bibig nyo, hindi daw dumating or wala daw sumipot or hindi daw... meron naman pumunta eh. Merong sumipot sa sa patawag nyo. Yung nga lang, hindi si BP Sara. Tsaka, eto nakakagago lang na nakakabobo na ilang beses na yung hearing na ginagastusan yan at gamit na pera dyan na panggastos ay pera ng taong bayan. No? Nagmula na nga yun sa bibig ni Ted Pailon Manong Ted, no? So, ito ang pinag-ano ko dyan, na paulit-ulit yung hearing, tapos paulit-ulit yung tanong nyo, na paulit-ulit lang din naman din sinasagot ni BP Sara, na paulit-ulit nyo lang din ni Dedma. Kung may tanong kayo, sinasagot, okay naman. Kaso, ang titigas na mga kukote nyo Gago! Oo nga, ang titigas na mga kukote nyo, ayaw nyong tanggapin yung kasagutan niya. So ngayon na sabi ni BP Sara na okay na, sige kayo na magdesisyon kung anong gusto nyo. Kung anong gusto nyo. Ngayon na pinagbigyan kayo dahil kahit anong gawin naman ni BP Sara, binabaliwala nyo yung sagot niya, ayaw nyo sa mga kasagutan niya. So ngayon, umiiyak kayo. Yung klaseng to, nakakalito kahit ako, nalilito na kami sa inyo. Ano ba talaga gusto nyo mangyari? Exposure ba? Ito, lagi kayo naka-expose sa mga vlog namin. Gago! Okay, play. A matter of personality, but a matter of position that she has been elected to and that she needs to hold dear to her heart, especially the responsibilities that come with it. And
some of those responsibilities may be difficult. Some of those responsibilities may be hard. But those are responsibilities that have to be done. And one of those responsibilities is coming to Congress, Uy, ano yun? standing for your agency, and supporting your budget. So with regards to the photo in the beach, hindi ko pa po kasi, although I've seen the article, seems like it's a nice beach. Siguro pag may time tayong lahat at wala na tayong masyadong gawa, siguro maganda makapunta din tayo. Kung Honorable David JJ Suarez, sir, bakit mo naman binasag yung mga kasamahan mo? Gago! Sinasabi nga nila, di umano, tapos ikaw naman parang pinapaniwalaan mo na. Ano ba klase naman na, huwag namang laglagan. Para makita natin. What's the mood in the house? If she doesn't show up, I think right now, siguro nasa level na po ng frustration. Frustration? she doesn't show up, Ako, BP Sara, napo-frustration na pala sila. Gago! BP Sara kasi pag hindi ikaw ang kanilang sinisilip or ginigipit, walang masyadong exposure sa kanila. Kaya BP Sara, baka pwede naman BP Sara, harapin mo na sila. Maawa ka naman sa mga to. Ay, naku mo. Buisit no? Ano yan? Pag may humarap naman sa inyo na tiga Office of the Vice President. Ang kailangan, nung gusto nyo talaga si BP Sara, hindi ko alam kung crush nyo ba si BP Sara o nagpapa-expose, gusto nyo lang ma-expose kayo palagi. Kasi ito totoo po itong nangyayari. Puwera biro. Kapag si BP Sara ho ang tinutuligsa or kaharap nitong mga to, itong mga baby crocodile, itong mga bataan ng haring buhaya number 2, talagang pinapanood at sinusubaybayan ng taong bayan dito sa Pilipinas. Kaya eto, napakagandang para sa kanila napakaganda talaga ng kanilang ginagawa dahil talagang tuloy-tuloy ang expose nila. Ito nga lang, wala pa nga si BP Sara, trending na. Pinapanood na. Ito, pinapanood ko nga ngayon. No, wala pa yan si BP Sara dyan, binabanatan pa lang nila si BP Sara. So, napag-uusapan na sila ng tao. So, sa totoo lang ito, sorry pero simula nung naging bida-bida na itong mga congresswoman, no, kung ano man tawag sa mga ulupong na to, tsaka simula nung inaano nila si BP Sara, tsaka ko lang sila nakilala. Dito to, kayo ba mga banateros? Kilala nyo ba sila? Ako hindi ko sila kilala. Simula nung medyo pangit, medyo abnormality na yung mga banat nila. Wow! Abnormality! So, yung mga pang-abnormal na yung mga kanilang binabanat or ibinabatong mga salita kay BP Sara, doon nagka-interest ako at pinanood ko sila at ngayon ko lang din sila nakita. Kasi hindi simulat sa poll na simula kay Emilio Aguinaldo hanggang ngayon. Hindi pala, simula nung kay Emilio Aguinaldo at nung panahon ni PRRD, wala akong ganito Ngayon lang talaga nagsisilabasan tong mga ganito. Na mahilig sa press con ng mga congressman. or send a legal representative, I'm not very... Cross the bridge once we get. All rest, she was in the puyo ng again, tulad ng sinabi ko kanina, I cannot preempt the actions of the House members. It will have to be discussed by Congress and by all of us kung ano po ang mangyayari sa budget ng Office of the Vice President. So at the bare minimum, you'll be satisfied with her sending a letter of explanation and sending an authorized representative. Tsaka ito sorry.
ang galing ng setup nila, no? Wala kayong napapansin? Yung setup nung nagtatanong at yung setup nung sasagot. Gago! Ayaw ko na lang banggitin ha, kasi mahirap na baka sabihin ka, J. Guevara, grabe ka naman. Grabe ka naman magbintang sa amin. Pero eto ha, hindi nyo napapansin? Yung nagtatanong, ang ganda ng setup nung nagtatanong. At ang ganda rin ng setup nung sumasagot. Sa madaling salita, tutut. Ayoko nang ituloy kasi mahirap na, no? Makasuhan tayo. Mga iyakin pa naman tong mga to. Gago! Okay, play. Well, I think I'll be satisfied with whatever. I mean, when I say whatever is legally binding for us to actually continue on with the budget proceedings. I think for her part and for any agency's part, alam na naman po nila kung anong kailangan nilang gawin para makapag-progress na po tayo sa budget process. Wow. Ang problema po kasi hindi natin masagutan diretso yan. Kasi first time lang po mangyayari ito na isang departamento, no? First time lang din namin sa tanang buhay ko, sa edad ko na 30 anyos, at sa mga viewers ko ngayon na nasa 60, 50, 40, 70 plus na, may mga 80 pa nga siguro dyan. First time lang din po nila na makita na may mga congressman na ganito. Congressman at congresswoman na mga ganito. No? First time lang ho nilang masaksihan to sa tanang buhay din nila. 'Di ba? Comment nyo nga dyan sa baba. Walang ipinadalang representative, hindi nagpakita yung kanyang mga wala, meron na. 'Di ba nasa vlog ko, sino nakakatanda? Nasa vlog ko ho kahapon na binalita ho ng Frontline Pilipinas na ang mga pumunta ho ay may mga pumunta ho na galing Office of the Vice President. Anong sinasabi nito? Naku po. Yun ang pagkakalam ko, may vlog ako niyan eh. tauhan, no? So first time nangyari ito. Tama naman po si Kong JJ na Uy, ba't mo ako dinadamay dyan? Pero Kong JJ, ulo mo. Gago! Ay, di pala ako si Suarez pala. Talagang kailangan pag-usapan, no, ng majority at miyembro ng Kongreso kung anong gagawin, no? Dahil nga first time nangyari ito na walang representative, wala yung department head, no? Na yun, linawin mo, department head. Sabihin mong walang pumunta. Hindi sila umattend, no, sa budget hearing ng kanilang departamento. Hindi sila umattend. So next, eto na. Well, just to give a reaction on that matter, ano. So, eto na si Honro. Oy, eto guys nang una, eto po sa mga hindi ho nakakilala sa kanya, eto po siya. Hindi ko lang po alam kung may picture po ako dito or video, pero familiar po siya sa akin. Familiar po siya at nasama ho siya sa listahan ng mga the richest congressman in the Philippines. Yeah, hanapin ko lang saglit, pero nandito ho siya. Nandito ho siya sa aking nasama ho ito sa radar ko eh. Medyo hanapin ko lang ho na saglit, pero baka gusto ko lang din naman na maipakita ho sa inyo kung sino po itong mukhang nabura ko na. Mukhang nakaligtas ka ngayon na. Pero nandito kasi ho yan, no? Nandito yung tawag na yan. Nandito ho yung kanyang hindi ko alam kung baka video or ano, mukhang wala na, mukhang nabura na. Mukhang nabura na ata dito. Naku, nakaligtas si Sir. Sayang naman, nakaligtas siya. Sana. Hindi ko pala muna talaga yun. Mukhang nakaligtas guys. Pero, ikukwento ko na lang. Ito po yung congressman na to, na si Honorable Raul
Wait lang. Tingnan ko yung pangalan niya. Honorable matter ano. So unang Honorable Raul Angelo Hildibongalon. Gago! Ako Bicol Party List. Okay. Sa Hanay pala ito ni Saldico. Gago! Tapos, puro kasalita dito. Ito po yung nadulas. Pakinggan niyo po yung sasabihin nito. Ito po yung nadulas. Tapos ito din po yung nasupalpal. Hindi niya alam na si BP Sara ay nasa lugar niya para tumulong. Hindi niya alam. Yan, no? Party list ako Bicol. Kasi nga, ito yung mahirap Ito yung sinasabi ko na dapat nagsaliksik muna kayo, inimbestigahan nyo kung ano yung totoo o hindi bago sana kayo magsalita. Kaso, nauna yung kabig ng bibig kaysa sa utak. Kaya yun, nasupalpal agad. So papanood ko sa inyo mamaya. So play. Ang una, naghintay po yung miyembro ng House of Representatives for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So there are photos and even videos circulating. Ibig sabihin, dapat na rin pala naming paniwalaan yung videos at photos ni Marcos. Gago! Dapat na pala naming paniwalaan yung photos, yung videos ni Marcos. That on the Monday morning, nandun po siya sa isang beach in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol region. Yeah, so maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OVP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, Tangina, nakakabobo lang, no? Depende siya ng si BP Sara, tas kayo naman yung hadlang ng hadlang. Gago! Nakakabobo, no? dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate. Anong karapatan mo para questionin? Para sabihin yan sa Vice President? Oy, paalala lang ha, kulangot lang boto nyo kaysa sa kay Vice President Inday Sara. 32 million ang bumoto dyan. Kung sino man ang may karapatan na magsalita ng ganyan kay BP Sara, walang iba kundi yung mga bumoto sa kanya. Hindi ikaw. Who you? Hindi totoo yun ha. Wala kang karapatan parang utusan mo, para pagsabihan mo ng ganyan. Wala kang karapatan dun. Sino ka? Po siya sa office ni Congressman Adjong para magkaroon po ng briefing at i-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan ni tatanong po sa OBP. So, pangalawa, ilang hearing nyo na yan eh. Consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down. Wow, step down ha? Gago! Probably as in step down. O kayo, sa 32 million na bumoto kay BP Sara, papayag kayo? Na si BP Sara ay bumaba na sa kanyang pwesto? Mag-step down? Step up? Gago! Movie yun movie. Ito yung pangsunog dito sa congressman na to. Bataan pala to ni tawag dito, bataan po pala ito ni Saldico. Ito yung sabi nila. Hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President. We can ask the Vice President to step down.
Dismayado ang mga kongresista sa hindi ulit pagsipot ni Vice President Sara Duterte. Kasi nagkakamali yung sinasabi ko sa mga sinasabi nila, kaya pinanood ko to. Pero isusunod ko dito yung video na kung saan supalpal yung baby crocodile na yan. O ng sino mang authorized representative nito sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng OVP para sa 2025. Halos alas 3 na ng madaling araw ng Martes, September. Galit na galit siguro. Sabi nung puta na may expose na naman tayo. Mga ganun-ganun na naman sila. Mga ganun, yes, may expose na naman tayo guys. May expose na naman tayo. Makakarap natin si Bibi Sara. Puro na naman katangahan yung ibibigay natin ng mga salita doon. May expose na naman tayo, yes. Kaso walang dumating. Kaya G na G eh. Okay. September 24, natapos ang deliberasyon sa plenaryo para sa budget proposal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi na isa lang ang OVP na nakaschedule sana ng 10 a.m. ng September 23 dahil wala ang Vice Presidente para magpaliwanag sa hinihinging pondo, dahilan upang muling ma-schedule ang OVP budget sa araw ng kinabukasan, September 24. Ngunit hindi pa rin nagpakita ang pangalawang Pangulo o sino man sa kanyang tanggapan, ni hindi rin ito nagpadala ng sulat sa dahilan kung bakit no-show ito sa plenary budget debates. Kaya hamon ng ilang mambabatas. Pagkakaalam ko meron talaga eh. Magbitiw na lang sa pwesto si VP Duterte. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So, eto Jill Bungalon. Eto yung ginawa ni VP Sara. Eto, kung saan lugar mo mismo. Gago! Kung saan ka nanunungkulan. Diyan sa Bicol. Eto, panoori. Mariing binabulaanan ng Office of the Vice President ang balitang nasa beach umano ang pangalawang Pangulo habang nagsasagawa ng budget deliberation ang Kamara kahapon. Sa pahayag na inilabas ng OVP, nasa Vinsons at Daet sa Camarines Norte. Vinsons, Daet, na kung saan dyan din ako nag-charity vlog. No, dyan ko po nakilala si Tatay Rafael na kaunahang viral video ko na di umano ay tatay ni Danilo Barrios nung nagcha-charity pa ako. Dyan din ako tumira ng matagal sa Binson. Sa Daet naman nanirahan din ako dyan hindi ko na lang ikakwento sa inyo kung bakit. O ngayon, yung nagsasalita na bumaba na sa pwesto si BP Sara. Utoy. Sa lugar nyo pala tumulong yung tao. Gago! Oo, sa ano nyo pala, sa lugar mo pala. Sa Bicol. Oo, at sakit. At sakit na kung saan sa lugar mo pa talaga pumunta si BP Sara. Alam ko hindi basta-bastang punta lang yan May ginawa dyan si BP Sara na talagang nakatulong sa mga kapwa natin Pilipino dyan sa Bicol, dyan sa Daet, dyan sa Binson. Ngayon, supalpal ang hinayupak. Tuloy. At Legazpi City sa Albay si BP Sara para makipag-usap sa mga tao roon patungkol sa kanilang kalagayan. Dagdag pa ng tanggapan ng Vice Presidente, madali naman itong mapatutunayan sa pamamagitan ng mga social media post ng mga residenteng kanyang nakausap. Kinukondina ng OVP ang pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Yun! Ayan The OVP comment fake news and media release for clickbait and profit. Gago! Profit. Natangin na kasi itong mga tansu vlogger na to triple kung makapag-clickbait tapos naniwala naman yung mga hinayu, yung mga hinayupak. Ngayon basag na naman sila. Supalpal na naman kayo. Sakit. So hurt. Natatawa ako kasi nga, sabi ko, bakit ganun? Kung ano yung nakikita kong katangahan ng mga vlogger na anti-Duterte, ganun din yung nakikita ko sa mga anti-Duterte sa gobyerno. Parang iisa lang sila ng direksyon. Ay, naku po. Kawawa naman.
Sa lugar ko pa pala siya pumunta. Kinausap yung mga ano ko, yung mga residente ko, yung mga kababayan ko, kung saan nasasakupan ko. Tapos binanatan ko siya na bumaba lang ng pwesto. Gago! Ang sakit nun, no? Oo. Biruin mo binalahura mo kung ano-anong kasiraan ang pinagsasabi mo, tapos sa lugar mo pala pumunta para kamustahin yung mga kababayan mo. So sa madaling salita, sino yung gumagawa or sino yung hindi gumagawa ng kanilang trabaho? Kasi ito lang kung mapipiliin ako sa ginawa ni VP Sara na pumunta siya sa iba't ibang lugar or iba't ibang barangay or lugar dito sa Pilipinas, mas maganda ho yun. At least harap-harapan niya pong nakikita ang problema ng taong bayan. Mas okay po yun. Kesa uubusin niya yung oras dyan sa confidential fund na yan, na yung OBP fund na yan, na puro na lang hadlang, palagi na lang siya hinahadlangan ng mga baby crocodile dyan, mga aso ni Tamba. Mas pipiliin ko tong ginawa ni BP Sarang to. Mas okay to. Alam nyo napakaganda ho sa isang vice president or anumang ng gobyerno na marinig nila ang hinanaing ng taong bayan in personal. English yun. Gago! Ng personal. Diba? Napakaganda ho nung ganun. Napakaayos po yung ganung mindset ng isang vice president. Kesa naman kayo na inuubos nyo yung oras, yung araw nyo para siraan ng mga Duterte, kesa gampanan nyo yung mga trabaho nyo sa inyong mga distrito. Anak ng teting, mas pipiliin ko yung ginawa ni BP Sara, walang pangit dun. So ngayon, basag na naman kayo dito. Gago! Kawawa naman tong mga to. Oo, hindi pa lumilipas yung 24 hours, di ka na nasikatan. Sabi, sayang, minsan na lang ako sayang, sabi nung ni Baby Crocodile, sayang, minsan na lang ako ma-expose na sopal palagad. Ay, naku po, wala na, finish na. May may nanalo na. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo sa katangahan sa katangahan ng mga buhaya sa ating gobyerno? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At paki-join na lang po sa ating join button dyan. Alam nyo ito, sa totoo lang, madugtungan ko lang Kayo ba mga banateros, mga kabiyaya, anong mas pipiliin nyo na mas gampanan ng isang vice president yung walang kakwenta-kwentang patawag sa kanya sa house hearing, na paulit-ulit lang yung katanungan at paulit-ulit lang yung mga sinasagot din at paulit-ulit lang yung mga nangyayari? Samantalang napakaganda, or ano pipiliin nyo? Mas pipiliin nyo po ba yung ganun na ginawa ni BP Sara na pumunta siya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para malaman niya ang hinanaing ng taong bayan? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Alam nyo, ako para sa akin, napakaganda ho nung ginawa ni BP Sara na yan. At dito lumabas lang ho na hindi lang po mga buhaya ang mga nakaupo sa ating gobyerno, kundi mga chismoso din. Gago! Alam nyo kung bakit chismoso? Naniniwala sa fake news. Gago! Research din kasi pag may time. Pag nakita nyo agad sa na picture na nakaganon, nasa Hawaii, maniniwala naman agad kayo. So ibig sabihin, may karapatan na rin pala kami na paniwalaan yung kumakalat na video kay President Bongbong Marcos at kumakalat ng mga ay nako po. So yun, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Mega love shoutout sa lahat.
Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.